Hey everyone, this is Joe once again and welcome to another episode of Motor Gadget. In today's video, pag-uusapan naman natin yung bagong nating bilhin na helmet mount. At yan ang helmet chin mount clip na nabili natin online. Marami na rin tayong mga nasubukan ng mga helmet mount over the years sa ating pagbablog. At isa na dito ay itong ating strap-on na chin mount na kagaya ng nakikita ngayon. Itong klase na helmet mount ay nilalagay sa chin ng inyong helmet at ini-strap nyo lang in place. Ang kagandahan sa ganitong klaseng chin mount is pwede mo siyang i-transfer from one helmet to another. Of course, kailangan full face kasi kung half face, wala siyang pagmamountan. The downside with this type of chin mount is meron siyang strap na kailangan mong ipitin papunta sa inyong visor. So, ibig sabihin, kapag ito ang gamit nyo na chin mount, kapag sinara mo yung visor mo, hindi siya mapupuli close. Pwede mo naman siyang pilitin. However, iba pa rin talaga yung walang naiipit na ganitong strap. And that being said, trinay naman natin yung adhesive type na chin mount na ginagamit natin currently. At yan ay itong chin mount na nakikita nyo ngayon. Ang brand nito ay Hank Chin Mount, and what Hank is doing is kino-customize nila yung kanilang chin mount according to your helmet brand and model. So, ibig sabihin, saktong-sakto ang pagkakadikit niya or yung shape na ginagawa nila sa kanilang mga chin mounts. Kagaya na lang nito, makikita niyo dito, meron tayong air intake dito at andito sa baba niya yung chin mount. So, ibig sabihin, hindi apektado yung air intake niya with this. Meron naman in the market na mga universal type pero hindi ko lang alam kung talagang sasakto siya sa ganito. So, yes, if you are going to buy Hank helmet mounts, you have to search kung ano yung klaseng helmet na lalagyan nyo para saktong-sakto ang fittings niya. And also, if you are going to mount this to your helmet, make sure lang na wag nyo munang gamitin kapag dinikit nyo na siya for at least 24 to 48 hours para mag-cure yung pandikit niya at hindi na siya matanggal. And so far, so good naman ang itong ganitong klaseng helmet mount. Ginamit na natin siya for many long rides at hindi pa rin naman tayo nahuhulugan or natatanggalan ng dikit sa ating pagbablog in the span na ginagamit natin yung mount na ito. However, the only downside with this is of course, hindi mo siya maililipat-lipat sa ibang helmet. Kung saan mo siya dinikit, fix na siya. And another thing na downside for me is itong helmet na to, itong HJC i10 helmet nito is bigger yung shell niya as compared to other helmet out there. So in short, kapag ginagamit ko to, dinadala ko yung motor somewhere, hindi ko mailagay sa loob ng under seat yung ating helmet, which is kind of hassle kasi syempre kapag nasa labas siya, hindi siya secured at meron siyang chance magasgas sa labas kung isasabit lang natin siya doon. And worst case scenario, pwede rin siyang mawala. And another thing is, syempre, marami na tayong bitbit, marami na tayong mga camera, drones na binibitbit kapag nagbablog tayo. And meron man naman tayong dadagdag na bibit-bitin. So yun lang naman ang naging issue ko. It's not with the mount, pero itong ating helmet kasi hindi natin siya maitago sa ilalim or mailagay sa ilalim ng ating under seat sa ating ADB 350. However, meron tayong mga helmet na iba na kasyang-kasya sa ating under seat compartment. And it will be very convenient to me kung magamit ko yung or makapag-mount ako ng action camera to those other helmets na magkakasya sa ating under seat compartment. At that is the reason kung bakit pinili natin yung ganitong klaseng helmet mount para subukan natin kung okay nga ba ang ganitong klaseng helmet chin mount. Alright, so without further ado, let's go ahead and check kung ano ang pros at cons ng helmet mount na ito. Okay, so bago natin subukan yung helmet mount na ito, papakita muna natin sa inyo ang quick unboxing at kung ano-ano ang mga kasama nito kapag kayo ay bibili ng ganito. So within the box, makukuha nyo yung pinaka chin mount itself, itong unit na to na clip, at kasama na rin dyan itong parang pang-lock
na tawag dito. And then kasama na rin dyan is meron na rin siyang kasamang strap na pwede nyo siyang strap kasi meron siyang butas dito kung gusto mo siyang mabilis bitbitin. At meron na rin siyang mga rubber pads na kasama. I think ito yung nilalagay kung gusto mo ilagay sa loob ng inyong helmet at labas para hindi ma-scratch yung helmet mo kung gusto mo. Although ang material na ginamit naman dito itself is hard plastic dito sa labas at sa loob naman is rubberized na ang kanyang sa loob para hindi ma-scratch yung inyong helmet. Meron siyang mga ngipin-ngipin, maraming ngipin. Saka yung spring naman ito is sobrang lakas. So, mas hirap siya actually ibuka. Kailangan mo ng force. So, ibig sabihin yan, kapag clinip on mo na to sa inyong helmet, it's gonna be secured at kaya niya yung bigat ng inyong action camera. Okay, so this time, ipapakita ko naman sa inyo yung ginawa nating modification with this chin mount. So, makikita ninyo dito, nilagay natin yung ating quick release para sa ating action camera, the Insta360 Ace Pro. At para dito na lang natin siya ilalagay. Magnetic na siya, madali na siyang ikabit-kabit. At dito naman sa likod, makikita nyo dito nilagay natin yung ating extra na mic. Ito yung Sony mic natin. So makikita nyo, medyo mahaba yung kanyang wires, kaya inikot-ikot na lang natin dito. At yung pinaka-mic niya, dinikit na lang natin sa likod dito. So this is going to be very convenient kasi pag clip-on ko na nito sa aking other helmet, meron na siyang kasamang mic. At pag ilalagay ko na lang yung kanyang 3.5mm jack, isasaksak ko na lang siya sa ating action camera. So, very convenient ang ginawa natin. With this, kailangan ko siguro lang palitan is itong mic na to kasi medyo protruding siya. So, kapag nilagay natin siya sa ating helmet, medyo bumabangga siya sa ating bibig. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung paglagay nito sa ating sa ating helmet. Okay, so this is my other helmet na gusto natin gamitin for vlogging as well. Ito ang ating other helmet at wala siyang chin curtain right here, so pwede siya. So ganito lang siya. Okay, ganun lang kabilis. Meron ka ng helmet chin mount. Yan, di ba? So, sobrang bilis niya. And of course, compared with the strap-on na chin mount na pwede rin ilipat-lipat, ito, ang kagandahan nito is wala na siyang strap na maiipit kapag sinara mo yung visor. At the same time, kung meron kang ganito, di ba, hindi na rin siya matatamaan ng strap. So, yun ang kagandahan nito versus the strap type na chin mount. Okay, so ganito yung itsura niya kapag naka-mount na siya sa inyong helmet. So, nakikita niyo dyan. Alright, so test ride muna natin. Let's go. Tamang-tama, susundo tayo kay Mrs. Anyway, let's go. Alright, so yes, mukhang matibay naman siya. Hindi naman siya gagalaw-galaw. Tigas naman siya. Hindi siya basta-basta malalaglag. Kahit na medyo may kabigatan yung ating action camera. So, yeah. Ang gusto ko lang dito sa mount na ito is yung convenience. Sobrang bilis niya lang ilagay at sobrang bilis lang tanggalin, lalo na kapag ini-store mo yung helmet mo sa ilalim ng yung U-box, di ba? Pwede mo siya tanggalin agad, hindi kagaya nung mga naka-fix na kailangan patanggal-tanggalin yung mga wire and all that, which is kinda medyo hassle. Ito, one unit na siya, tatanggalin mo lang, andun na rin nakalagay yung mic ko. So, 'di ba, pagka tanggal ko lahat, tanggal na, 'di ba? Wala nang wire na kailangan tanggalin or ilusot sa helmet or whatever. So, single unit siya, sobrang bilis. 'Yun, yung pinaka-advantage talaga ng ganitong klaseng mount. So, ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung kumusta yung POV niya by default, na walang mga extender or something. So, let me turn it on. Okay. So, ito na 'yon. Yung nakikita nyo ngayon, ito na yung default na angle niya kapag naka-mount siya sa inyong helmet at nagsasalita kayo. Ito, may kasama ng mic at yung mic ko medyo sumasahid sa bibig ko. Ewan ko lang kung malakas or whatever, but yes, that's how it looks like right now. Dahil nga ito ay may clip, diba? Dito sa kanyang ilalim meron siyang clip. Kapag yumuko ka, pwedeng tamaan yung inyong dibdib
with this kind of chin mount. Pero pag nakasakay ka, actually hindi naman siya, it's not that bad, tolerable naman siya, hindi naman siya talagang masakit. Pero pag nakatayo ako kasi tumatama siya dito, so I guess that is just one of those cons ng ganitong klaseng chin mount. But so far okay siya for me. Gagamitin ko siya with vlogs like this, ng mga reviews. Sobrang mabilisan lang, at kung kailangan kong helmet na itatago sa ating U-Box, then ito yung gagamitin natin na pang-vlog, diba? Sobrang bilis lang i-set up basically. So yun, that so far is my review about this helmet mount. And yeah, if you like these videos, if you want more videos like this, please like this video. And once again, this is Joel. If you are interested in motorcycle related contents, travel and gadgets, please make sure to subscribe to this channel. Thank you. I'll see you again on the next one. Bye guys.